God first morning, Pastor Benji. Good morning po and happy God first morning po sa bawat isa. Pwede po kayong bumati mga kapatid. Good morning po. Happy God first morning po. Happy God first morning, Happy God first morning. everyone. Yan, so mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga, purihin ng Panginoon sapagkat binigyan ho niya tayo ng buhay. No? At meron po tayong panahon upang pagpatuloy ko natin ang ating home pag-aaral at mabless ang umagang ito. At bago tayo magpalaot po mga kapatid, tayo po muna ay sumandaling yumuko sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Dakila't mapagpala po namin Diyos, sa umaga pong ito kami po ay nagpapasalamat sa inyo at kami po ay nalulugod sapagkat ginising niyo po kami, binigyan niyo po kami ng buhay at kami po Panginoon ngayon ay gusto po namin makipagniig sa inyo sa pamagitan po ng mga babasahin at mga aralin Panginoon. Ako po ibasbasan niyo po ang aming po mga puso't isipan. Kami po Panginoon ay mabless sa umagang ito para sa ganon sa buong maghapon kami rin po ay maging blessing. Pagpatawad po ang aming mga pagkukulang pagkakasala, inaasahan po namin ang inyong presensya. Isa po yung aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa umaga pong ito mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang ating hong series for this morning ay meron tayo mga naka-assign ng mga participants. Nais ko pong basahin ang mga participants for this morning. For the Bible reading ay si Brother Marjon. Kung wala siya ay ako na po ang magbabasa. Sa mamaya ho sa Lest We Forget ay Sister Lorraine Joy Castillo. Narito na po ba si Sister Lorraine? Kung wala po siya mamaya, ay maghahalili po ay si Pastor Ernie Marin. At gayon din po, ang ating home stewardship speaker ay si Sister Joy Esteves. So ngayong umaga po ay dumako na ho tayo sa ating Bible reading. Okay? Just to check, dito na po ba si Brother Marjon? Yun daw pong Pastor, ay recorded nilang information. Okay po. Meron ka ba na record? Wala po akong recorded eh. Si Baka po may napasahan. si Kuya Cyrus Wala pa po, ano? Basahin ko na lang po kung wala. Meron po ba? Nandito po ba yung pinagpasahan ng recorded? Batiin muna natin Pastor si meron tayong taga-Canada ngayon ng audience. Oh, Yeah. welcome po, no? Ano pong pangalan? Esmin Suba sa Canada. Good morning po. Andito ho siya ngayon. Andito, ayan, andyan sa platform. Good morning po. Good morning. Welcome po. Esmin Suba. Good morning po, Brother Esmin Suba. Yan. Salubong namin. Bibigyan daw tayo pa sa lubong yung dating. Opo. Okay po, kung wala po ay hello po. Sige. First morning po. Good first morning po. Welcome po sa umagang ito. At sa lahat po, welcome po sa lahat. Sige po, ako na po magbasa mga kapatid. Babasa po ako sa New International Version, Deuteronomy chapter 2. Wanderings in the Wilderness. Hi, good morning po. Para po sa pagpapatuloy ng ating Bible reading sa book po ng Deuteronomy chapter 2, ang mga taon sa ilang. Pagkatapos tayo naglakbay pabalik sa ilang, patungo sa dagat na pula, gaya ng sinabi sa akin ng Panginoon, at tayo lumigid ng maraming araw sa bundok ng Seir, at nagsalita ang Panginoon sa akin na sinasabi, matagal na ninyong naligid ang bundok na ito. Lumiko kayo sa dakong hilaga, at iuutos mo ang ganito sa taong bayan, kayo'y daraan sa nasasakupan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Esau na ninirahan sa Seir, at sila'y matatakot sa inyo, kaya't mag-iingat kayong mabuti. Huwag kayong makipaglaban sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang alinman sa kanilang lupain, kahit na ang tutungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat ibinigay ko na kay Esau ang bundok ng Seir bilang ari-arian.
Kayo'y bibili ng pagkain sa kanila sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makakain, at kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamamagitan ng salapi upang kayo'y makainom, sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Kanyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. Kaya tayo'y nagpatuloy palayo sa ating mga kapatid ng mga anak ni Esau na nakatira sa Seir, palayo sa daan ng Araba mula sa Elat at Ezion Geber. Tayo'y pumihit at dumaan sa ilang ng Moab. At sinabi na sa akin ng Panginoon, huwag mong guluhin ang Moab, ni kalabanin sila sa digmaan, sapagkat hindi ko ibibigay ang kanilang lupain sa inyo bilang pag-aari, sapagkat aking ibinigay sa pag-aari ang Ar sa mga anak ni Lot. Ang mga Imita ay tumira doon noong una, isang bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anakim. Ang mga ito man ay tinuturing ng mga Repaim na gaya ng mga Anakim, ngunit tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Ang mga Horita ay naninirahan din sa Seir noong una, ngunit ito ay binawi sa kanila ng mga anak ni Esau at pinuksa sila ng harapan at nanirahang kapalit nila gaya ng ginawa ng Israel sa lupaing kanyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. 13. Ngayon tumindig kayo at tumawid sa batis ng Sared, at tayo tumawid sa batis ng Sared, at ang panahon mula nang tayo ay lumabas sa Kadesh Barnea hanggang sa tayo'y nakarating sa batis ng Sared ay 38 taong, hanggang sa mga buong lahi ng mga lalaking mandirigma ay malipol sa gitna ng kampo, gaya ng ipinangako sa kanila ng Panginoon. Talagang ang Panginoon ay laban sa kanila upang lipulin sila sa gitna ng kampo hanggang sa sila'y nalipol. Kaya't nang mabuksa at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mandirigma, ay sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ay daraan sa araw na ito sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag ikaw ay papalapit na sa hangganan ng mga anak ni Amon, huwag mo silang guluhin ni magipaglaban sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang lupain ng mga anak ni Amon. Yamang ibinigay ko na ito bilang pag-aari ng mga anak ni Lot. Iyon ay kilala rin ng lupain ng mga Repaim. Ang mga Repaim ang nanirahan doon noong una, ngunit sila ay tinawag ng mga Zamzumim ng mga Amonita, isang lungsod na malaki, marami at matataas na gaya ng mga Anakim, ngunit sila ay pinuksa ng Panginoon ng harapan. Sila ay sinamsaman at naninirahang kapalit nila. Gayon din ang kanyang ginawa sa mga anak ni Esau na ninirahan sa Seir. Nang kanyang puksain ng harapan ng mga Horita, sila'y sinamsaman at nanirahang kapalit nila hanggang sa araw na ito. Tungkol naman sa mga Abim na nanirahan sa mga nayon hanggang sa Gaza, ang mga Kaptoreo na nagmula sa Kaptor, lilipulin ninyo sila at manirahang kapalit nila. Tumindig kayo at maglakbay, dumaan kayo sa libis ng Arnon, at ibinigay ko na sa inyong kamay si Sihon na Amoreo na hari ng Hesbon, at ang kanyang lupain pasimulan mong angkinin at kalabanin mo siya sa digmaan. Sa araw na ito ay pasisimulan kong ilagay ang pagkasindak at pagkatakot sa inyo sa mga bayang nasa ilalim ng buong langit, na makakarinig ng balita tungkol sa inyong manginginig, at mahahapis sila dahil sa inyo. Nilupig ng Israel ang Hesbon. Kaya't ako'y nagpadala ng mga sugong mula sa ilang ng Kedemot kay Sihon na hari ng Hesbon, na may mga salita na kapayapaan na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain, sa lansangan lamang ako daraan, hindi ako liliko sa kanan ni sa kaliwa. Pagbilhan mo ako ng pagkain kapalit ng salapi upang makakain ako, at bigyan mo ako ng tubig kapalit ng salapi upang makainom ako. Paraanin mo lamang ako, gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Esau na ninirahan sa Seir, at ng mga Moabita na ninirahan sa Ar, hanggang makatawid ako sa Hordan, sa lupaing binigay sa amin ng Panginoon naming Diyos.
Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sihon na hari ng Esbon sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon mong Diyos ang kanyang espiritu at kanyang puso upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinasimulan ko kung nang ibigay sa iyo si Sion at ang kanyang lupain, pasimulan mong kunin upang matirahan ang kanyang lupain. At dumating si Sihon upang kami ay harapin, siya at ang kanyang buong bayan upang magkipagdigmaan sa Jahas. Ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harapan natin at ginapi natin siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong bayan at nasakop natin ang lahat ng kanyang mga lungsod ng panahong iyon at ganap na winasak ang bawat lungsod, mga lalaki, mga babae at mga bata, wala tayong ititira. Ang mga hayop lamang ang para sa ating sarili at sinamsam ang mga lungsod na ating sinakop. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at mula sa lungsod na nasa libis ng hanggang sa Gilead ay walang lungsod na napakataas para sa atin. Ang lahat ay ibinigay na sa atin ng Panginoon nating Diyos. Hindi lamang kayo lumapit sa lupain ng mga anak ni Amon sa alinmang bahagi sa buong pampang ng ilog ng Habok at sa mga lungsod na lupaing maburol at sa lahat na ipinagbabawal sa atin ng Panginoon nating Diyos. Amen. Yan, good morning po. Maganda po, no, yung ating reading today. So, sa passage po ng Israel, dito ho sa lugar na ito, ay meron ho silang madadaanan. Ano po, yung kanila hong wandering sa matagal na panahon na sinustain sila ng Panginoon. Subalit, kinakailangan maubos yung henerasyon na yun. Ano po? At yun nga ay sa kanila hong pag-pass through ay madadaanan ho nila ang ilang mga lahi. Ano po? At ito po ay yung lahi ni Esau, lahi ni Lot. At maalala nyo ay yung Edom, yan po yung descendant ni Esau, yung Moab. Yan po ay descendant ni Lot, pati yung Ammon, no? Naalala nyo yung naging anak niya sa kanyang dalawang anak. At sila po ay to pass peacefully dito sa lugar na ito. Hindi nila aawahin yun kasi una-una mga kamag-anak din naman nila. Ano po? At maganda. Alam niyo po, amazing kasi may plan talagang Panginoon, no, na ma-preserve itong, for example, itong Moab. Hindi naman necessary na sila mag-away. Because later, makikita natin yung blessing na si Ruth ay isang Moabita. Si Ruth ay isang Moabita na kung saan ay naging descendant din ng ating Panginoon Jesus. So, it's very, it's very amazing na makita ko natin yung ganitong leading. And, yun nga, just to summarize, meron lang hindi naging mabuti sa kanila. Ito yung si Sihon, yung king ng Heshbon. And yun nga, hindi dahil nag-refuse siya, ay tinake possession ng Israel yung kanyang land. Okay, mga kapatid, good morning po. And you can share your reflection po sa umagang ito. Amen. Pastor Benji, Yes po, Pastor. Morning. let me share something also. Ba yun? Screen ko. Yun. 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 Nakikita ko. Pogi. Poging-pogi po. Di pa nga masyado yan eh. Okay, good morning mga kapatid. Sana may masaya kayong lahat dyan Yes, sa inyong ito pong ating binasa, Pastor, ang dami po akong nakita dito. Ito po ay bahagi pa rin ng preamble, no? Ng recap ng kanilang naranasan sa paglalakbay. Kasi ito nga po yung kausap ni Elder Moses kasi 120 years old na po siya dito. Ang kausap po niya dito yung new generation na, no? Na kasi naubos na sila kasi papasok na po sila dito sa sa lupain na ipinangako ng ating Panginoon. Nabanggit po dito, Pastor, yung 38 years sila sa
sa history na yan, and then yung second year, yung second generations na yan, yung susunod na generasyon, ito na po yung kausap niya for 2 years ay may mga recap na ginawa, no? Ito mga kapatid ay ang akin napansin po dito ay una yung isinyer ni Brother Ed na napakaganda dito mga kapatid. Ang sabi dito sa talata verse 7, "For the Lord your God has blessed you in all the work of your hand. He knows you're trudging through this great wilderness." Sa translation na pinili ni Brother Edmond ay God is attentive to your journey in the wilderness. So ibig sabihin, talagang yung mata ng Panginoon ay nakatingin sa kanila at binabantayan sila. "These 40 years the Lord your God has been with you, you have lacked nothing." Ang ganda ng Pastor Benji, ano? Katulad ng ipinangako ng Panginoon sa kanilang ninuno na si Abraham doon sa John chapter 15, ano? Na siya ay pagpapalain, iingatan siya ng Panginoon. Sabi doon ay, "I am your shield, your exceedingly great reward." Sabi ganun kay Abraham na ninuno nila. Pero ang sabi ni Abraham sa Panginoon ay, "What will you give me, seeing I go childless and the heir of mine?" So sila po yung mga binhi ni Abraham, mga kapatid. Sila po yung naging lahi ni Abraham. Kaya mapapansin nyo dito mga kapatid, yung lahat ng mga journey nila dito sa recap ay meron pong mga salita na ah, wag ninyong papasukin kasi hindi ko sa inyo ibibigay yon. Ito ang gagawin nyo, bibigay ko sa inyo yan. At ang sabi po dito ay pinagtatagumpay sila ng Panginoon at ibinibigay sa kanila ng Panginoon sa kanilang kamay ang lahat. So everything, yung lahat ng experience na ito ay bigay ito ng Panginoon sa kanila. Wala sila ditong magagawa kung hindi nila tatanggapin ito sa Panginoon. At ang sabi po dito, ang tanging sinabi lang ng Panginoon ay huwag kayong mag-meddle, no? Don't meddle with them. Sabing ganon sa verse 5, "Do not meddle with them, for I will not give you any of their land. No, no, not so much as one footstep, because I have given Mount Seir to Esau as a possession." Pastor Benjo, pasin niyo po dito, minsan yun ang nagiging problema natin. Alam niyo, binibigay na sa atin ng Panginoon yung mga bagay na tinitiyak niyang tagumpay na, bibigay na sa atin ng Panginoon. Pero nagme-medal po tayo. Ano ba sa Tagalog yung medal, Pastor Benji? Yung bang nakikipaglaro pa tayo? Yung, yung bang nakikisaw-saw pa tayo sa mga Nakikialam. nakikialam, gano'n, nakikisaw-saw. Nakikialam pa tayo. Medal pa natin yung mga bagay na ayaw naman ng Panginoon na hindi natin dapat ginagawa. So sinabi ng Panginoon na liwanag yung instruction, so don't meddle with it. Alam niyo po ba si Sister White, meron po siyang sinabing meddling, no? At specific po niyang ginawa yon. Na sinabi ng Panginoon, don't meddle with it. Yun po yung tithes and offerings. Don't meddle with it. Sa lahat ng sinabi ni Sister White, isa ito sa mga salitang ginamit niya, don't meddle with Lord's tithes and offerings. So mga kapatid, this is very important. Kaya ang gusto ng Panginoon ay sinabi niya dito na verse 27 sa salita ni Moses, "I will turn neither to the right nor to the left." Ibig sabihin, gusto ng Panginoon sumunod sila na going straight. Don't meddle, just go straight. The Lord sa instruction ng Panginoon. So, kasi faithful ang Panginoon, dapat silang maging faithful. Another one, Pastor Benji, maaring ito ay na-encounter nyo na. Ang mga Adventist daw ay mga sinasabi daw nating turo ay hindi mga totoo dahil God is a God of love, pero tayo daw ay nagpupromote ng God of justice na dinudo away yun nila yung istoryang ito na parang hindi ito totoo. Yung sabihin na we took all his cities, yung sa Sihon, verse 34, we took all his cities at that time
and we utterly destroyed them, the men, women, and little ones of every city. We left none remaining. Ay, pastor, ito po ay ayaw basahin ng iba. Kasi doon lang sila sa God of love. Ayaw nila ng violence. Ito'y parang ito ng violence, mga kapatid. Sabi ng iba, pinapalagay po ng iba na ito daw po ay hindi totoong story kasi ayaw nilang paniwalaan na ito'y gagawin. Pati mga bata ay papatayin. Pastor Benji, naalala niyo ba yung text na yon sa Genesis ba yon, Pastor Benji? Yung pagkatapos na sabihin ng Panginoon kay Abraham na pagpapalain siya, I am your exceedingly great reward. Sa verse 16 ay naisulat doon, but in the fourth generation, they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ito po yun, mga kapatid. Mhm. Yung pangako ng Panginoon kay Abraham, I will shield you, I will protect you, I will be your great reward. Ito yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Ano po ang nakikita ko dito? God is a God of love. Katulad po na sinabi ko sa inyo nung kahapon, isa sa theme ng Deuteronomy is God is love. Why? Hihintayin pa niya ang lahat ng mga ito na mga brutal po itong mga taong ito, mga kapatid, yung mga angkan ng Amorites. At gusto ng Panginoon sila ay makita ng Panginoon kung paano iniingatan ng Panginoon itong bayang ito. Alam niyo, mga kapatid, doon sa verse 25, sinabi ng Panginoon, this day I will begin to put the dread and fear of you upon the nations under the whole heaven, who shall hear the report of you and shall tremble and be in anguish because of you. Pero itong mga Amoritang ito, mga kapatid, talagang hindi natatakot sa Panginoon, hindi nila kinikilala na kasama ng Israel ang Diyos. At the people of God go in peace, bibili kami, hindi namin pakikialaman ang mga bagay na nasa sa inyo. We just pass by. So they go in peace. But the Lord said, kung bigay nila sa inyo ang peace, you go in peace. Pero kung ayaw nila makipag-peace, you destroy them. Mga kapatid, ito po ay pagpapakita na ang Diyos ay Diyos ng pagkakataon, Diyos na nagbibigay ng babala, Diyos na binibigyan ng equal opportunity ang lahat ng tao. But if they will not, there will be judgment. Complete annihilation. Alam niyo, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ang kasalanan. Pero kapag kaniyayapos ng tao ang kasalanan, wala na magagawa ang Panginoon. Ang apoy na inihanda ng Diyos na complete annihilation ng kasalanan ay para lang po sa kasalanan at kay Satanas. Pero kapag ayaw nating iwanan ang kasalanan, wala nang magagawa ang Diyos, mga kapatid. Kasi nakayapos tayo sa kasalanan. Nakayapos tayo sa bakal na kinakalawang. Hindi po tayo kalawang, mga kapatid. Maaaring kinalawang ang buhay natin, pero hindi tayo kalawang. Tayo po ay mahal ng Diyos. Ang mga tao, Adventist at hindi Adventist, ay mahal ng Panginoon. Lahat ng relihiyon, mahal ng Panginoon. So we have to be an excellent people na ipakitang kasama natin ng Diyos para mawarningan sila na tayo ay ginagamit ng Panginoon para sa paghahanda sa judgment ng ating Panginoong Diyos. So ito, mga kapatid, sana ay ma-appreciate natin ito. God is a God of justice, equal opportunity. God gives equal decision to everyone, time to decide, and time will come, judgment will come, and we will face the judgment of God. Every one of us, equal tayo sa paningin ng Panginoon. God bless you po. Amen, amen. Bago po si Pastor Joey, ayos ko pong mag-respond doon sa magandang comment po ni Pastor Jerry. Very harsh itong part na ito dito na gano'n ang sinapit niya ng Amorites, pero siguro po para di natin lubos maintindihan yun, yung context na yun, pero sa
Kumbaga sa context natin ngayon ay may tinatawag tayo na close of probation, ano po. Biro niyo po, since doon sa panahon ng Genesis ay binigyan ng mahabang panahon ng Panginoon ang lahing ito, subalit sila po ay malayong malayo po at talagang taliwas sa kalooban ng Panginoon, at dumating ang panahon na binigay ng Panginoon judgment sa kanila. Only this time ay ang judgment ng Panginoon ay through Israel. Mapapansin niyo yung Sodom and Gomorrah, ang judgment nga lang ng Panginoon doon ay fire from heaven. So makikita ho natin to yung perspective ng Diyos na maaaring hindi natin lubos maisip, pero in His judgment ano po ay siya ang nagbigay, siya rin naman ang kukuha. Ano po, ganun din naman ang Israel later, nung sila po ay lumalayo na sa kalooban ng Panginoon, ay may judgment din ng Panginoon sa kanila. And even the heathen nations were used to place discipline upon them. Ano po, mga kapatid? So, may tinatawag tayo na kumbaga sa term natin yun ay close of probation. Even with us, meron din pong panahon na kung saan ay magsusulit nga sa harapan ng Panginoon. Yes, Pastor Joey? Happy God first morning, everyone. Ako po ay mayroon din simpleng reflection sa verse 3 ng chapter na ito ay naitala. Ang sabi doon ay, matagal na kayong nakapalibot sa bundok na ito. Bumaling kayo ngayon sa hilaga. So, dito sa talatang ito, para bagang nanunusap siya ng pagkaantala. O kaya ay para bagang it connotes na ang Diyos ay nakalimot sa kanyang pangako na dalhin sila sa lugar na kung saan itinangako sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, hindi. Kung ating pong titingnan, matagal na nga silang palibot-libot doon, paikot-ikot doon, okay? Ang bansang Israel, dahil ito ay sa kawalan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ipinahintulot ng Panginoon sa 11 days na kanilang travel sana from Egypt to Canaan, pero hindi nangyari yon. In fact, mayroon ng commentary si L.G. White dyan dito sa talatang ito, sa Patriarchs and Prophets, sabi niya, the Lord permitted them to wander in the wilderness until the generation that had distrusted His power had perished. Kaya kung ating titingnan, ang pagkaantala ng bansang Israel na makapasok talaga sa Canaan, ito ay paraan ng disiplina ng Panginoon sa kanila. At ganoon din sa atin, kung bakit naantala. Tila bagang pagparito ng Panginoon, it is God wants us to be more molded sa kanya pong character. Yun yung unang punto na aking nakita. Ikalawa, sa verse 4 to 9 ay ipinakikita rin dito yung importance ng privacy. Pansinin po ninyo, ang Israel ay inutosan ng Diyos na huwag agawin ang lupain ng Edom, lupain ng Moab at Ammon, kasi meron naman talagang nakalaan para sa kanila. Sabi nga sa pagpapatuloy ng Patriarchs and Prophets ay God had promised them Canaan and He would not have them invade the territory of their relatives. Kasi ilabaga parang napaka makasarili kung pati yung kanyang kamag-anak ay kukuhanin pa nila. So para ito yung sinasabi kanina ni Pastor Jerry na huwag pakikialaman yung pag-aari ng iba. Sa akin naman ay anumang mga bagay na pag-aari, talagang igalang yung privacy ng isa't isa. Kasi hindi nagkakaroon ng kaguduhan. Minsan kasi yung kawalan ng paggalang sa privacy
sa mag-asawa, sa mga anak, sa loob ng iglesia, kapag hindi ginagalang yung privacy, dito nagsisimula yung gulo, ano? Ang sabi nga ni Ellen G. White ay talagang huwag dapat agawin yung teritoryo ng kamag-anak ng mga Kanaan. At dito ay pinakikita yung dapat pagkakuntinto at ibahagi din yung itinakda ng Diyos para sa isa't isa. Pangatlo, na punto natin nakita doon sa binasa kanina sa chapter, sa verse 24, na ipinakita ng Panginoon yung essence ng tagumpay sa bansang Israel. Nang dumating ang oras ay binigay ng Diyos ang lupa ng mga hari kay ng Sihon at Og sa Israel. Ano? Muli doon, it was not Israel's own power which gave them the land, but the hand of the Lord. So always remember, the Lord promised at siya rin ang nagbibigay ng tagumpay sa karanasan ng isang tao. Kaya mapapansin po natin mga kapatid, they were about to enter the land of Canaan, and the triumph will soon be achieved ng mga Israel. And we as people nowadays, the heavenly promise ay we are about to, sabi nga, enter on it sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay gumagawa lagi sa atin ng tagumpay kung pinagdadaan ng maraming mga pagsubok sa buhay, maraming karanasan, challenges, and yet the Lord is always there to give us triumph. No? So, kaya ng mga Amen. kapatid, sabi sa Zechariah chapter verse 6, hindi sa kalakasan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa aking espiritu, sabi ng Panginoon. Amen. Thank you very much. Thank you very much, Bisa. Okay, thank you very much po. Salamat po sa mga reflections mga kapatid. Napakaganda, no? To summarize ay siguro yung mga highlights na readings natin ngayon. God already provided something for you na hindi mo na kailangan makialam pa sa iba at makialam pa sa intention ng Panginoon na mga bagay. May intention siya sa mga bagay na papakialaman pa natin yung tulad ng tithes, offering, something like that. At yun din ay the Lord will really make it sure na mangyayari ang kanyang promise. Ano po? Naalala ko tuloy naalala ko yung song ng Heritage. Why tarry here? Let's cross over. It's better on the other side. Amen. Kantayin mo. Ayun. Kantayin mo. Why tarry here? Let's cross over. It's better on the other side. Ayan. So, may the Lord bless us. Thank you for the reflections. Tuloy na lang po natin bukas. May pahabol kayo. Let's proceed sa atin pong lest we forget. At narito na ho ba si Sister Lorraine Joy? Can you please unmute if you're present? Ano po? Kung wala naman po, ay nakaredy po si Pastor Ernie Marin. Ano po? At bibigay ho natin sa kanya ang panahon. Happy God First Morning po mga kapatid. Tayo po nasa September 18. Ang ating pong topic, ano ang pananaw ni Wagoner sa kaligtasan? Ito po ay part 2, continuation ng ating pong paksa kahapon. According to John chapter 1, verses 12 and 13, sapagkat ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Napakagandang talatang sauluhin. Sa puntong iyon na tinanggap na ng isang tao ang katuwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, iginiit ni Wagoner ang taong iyo'y
nagiging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Ating pansinin na kanyang isinulat na sa pamagitan ng pag-aaring ganap, sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo ginawang tagapagmana. Ginagawa tayo mga anak ng Diyos ng pananampalataya kay Kristo. Kaya't nalalaman natin na sino mang inaring ganap sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na napatawad ay tagapagmana ng Diyos. Ngunit ang pag-aaring ganap at pag-ampon sa sambahayan ng Diyos ay hindi siyang kabuuan ng kaligtasan para kay Wagoner. Hindi tayo inampon ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil tayo mabuti, kundi upang gawin tayong mabuti. Sa panahong inaaring ganap ng Diyos at inampon ang mga tao sa sambahayan ng Diyos, binabago niya sila upang maging mga bagong nilalang. Ang ganito ring mga tao, dinagdag ni Wagoner, ay wala na sa ilalim ng kahatulan, kundi sila ay mga bagong nilalang kay Kristo at kailangang lumakad sa bagong buhay. Hindi na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sa panahon na pag-aaring ganap, nagbibigay ang Diyos sa makasalanang nahikayat ng isang bagong puso, kaya't matuwid na sabihing siya'y ligtas na. Dito'y mahalagang pansinin na madalas magsalita si Wagoner tungkol sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at sa bagong pagkapanganak na halos magkasabay. Angkop iyon dahil nagaganap sila ang magkasabay. Sa ibang salita, sa sandaling ang tao'y inaring ganap, siya rin ay pinanganak na muli ng banal na espiritu. Kaya't kapwa ang pagturing ng matuwid at pagbabago ng likas ay magkasabay na nagaganap. Bunga nito, ang pagturing na matuwid ayon kay Wagner ay hindi legal na katahang isip. Ang mga taong inaring ganap na nag-iisip ng iba at nagnanasang pumilos ng iba sa ilalim ng paggabay ng Diyos. Pero siyempre, kapag nabigo sila at pinagsisihan ang kabigoang iyon, naroon ang kanyang biyaya upang muli siyang patawarin. Ang pag-ampon sa bayan ng Diyos bilang mga tao na ipinanganak sa labas ng pamilyang iyon ay napakagandang pangako. Ito po ang panalangin. Salamat, Panginoon, na kami maaaring maging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Amen. Ito po mga minamahal ko mga kapatid, ang ating basahin ngayon. Napakaganda po ang sabi ni Wagoner at ng salita ng Panginoon na kapag po tayo ay naringganap ng ating Panginoon, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tayo po ay kabahagi ng kanyang pangako at tayo magkakaroon ng bagong buhay kasama ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng 2 Corinthians 5:17, if a man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things are become new. Magandang umaga po. Ating pong ibalik ang papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen, amen. Napakaganda po ng readings na ito ngayong umaga. Dalawang bagay, yung tinatawag natin na pag-aaring ganap at yung tinatawag natin na paglalakad sa panibagong buhay o yung tinatawag natin sa terms natin yun ng sanctification. Yan dalawang bagay na yan ay hindi ho yan hiwalay. Yan po ay parehong nangyayari sa ating buhay, sa araw-araw na ating buhay. At yung kasiguraduhan ng atin hong kapayapaan ng isipan pagdating sa kaligtasan ay nakasentro lahat po yan sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang katuwiran. Kaya po, ito hong bagay na ito na na-share po ni Wagoner ay yung sa kanyang paniniwala ay isang pundasyon din po kung
papaano po natin nakita ang pamamaraan ng Diyos pagdating po sa usapin po ng kaligtasan, ano po. At yung kaisipan na tayo po ay kapag inaring ganap na justify, gayon din ay nabibilang po tayo sa mga anak ng Diyos. Meron yung privilege po na yon. At sa ganito rin bagay ay tayo po ay baga ay ginagawang mabuti ng Diyos. Yan, hindi dahil sa tayo mabuti, tayo ay ginagawang mabuti ng Diyos. Ano po inyong mga comment dito, mga kapatid? At pagsalusaluhan ho ninyo natin ang atin hong magandang reading for today. Pastor. Pastor Jerry and then Pastor Joey. Okay, So, sige. hindi, palagay ko'y maliwanag na po ito. Ang atin na lang pong gagawin ay i-claim, mga kapatid. Kung ito po'y malapit pa sa inyo, maaaring kayo po ay magtanong sa mga pastor ninyo. Ito ay napakaliwanag na, mga kapatid. Wala na po siguro tayo idadagdag dyan. Liban na lang kung mag-express tayo ng mga patotoo, mga kapatid, kung papaanong nangyari ngang magkasabay nung tayo'y manampalataya sa Panginoon, na tanggap natin ang katiyakan na tayo ngay mga anak ng Diyos, ng pag-a-adapt ng Panginoon sa atin. Tayo'y ma-reconcile na minsan dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Tayo po'y tumanggap sa Kanya bilang ating Panginoon. Alam niyo po, yun po yung gusto kong idiin, no? Natanggapin natin si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Minsan tayo po ay tumatanggap lang na siya tagapagligtas, pero ayaw natin siyang tanggapin Panginoon. Kaya nangyayari po, walang nangyayari sa ating change, no? Kasi hindi siyang first, kasi ang first po is God first, no? Siya po yung Panginoon. Panginoon po meaning napapasakop tayo sa kanyang kagustuhan at kanyang kalooban. Alam niyo, Pastor Benji, meron ako idadagdag na isang text na siguro magdi-describe ng isang napakagandang Sige po. karanasan ng isang taong nasa ilalim po ng talatang binanggit ni Pastor Ernie kanina. If we are in Christ, we are a new creation. Okay? Sabing ganun, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nangangabautismuhan kay Kristo Jesus ay may nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So ang pagbabagong buhay ay hindi magagawa ng sinuman, malibang tayo'y nasa ilalim ng biyaya at kapangyarihang bumabalot sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. So the Lordship of Christ make us a new creation. The Lordship of Christ makes us a new creation. Pagpalain Amen. po ng Panginoon. Yan, new creatures, Amen. ano po? Ibig sabihin, sabi rin po ni Paul ay renewal of mind. Yung iba na yung mindset. Yan. At life transformation, no? Yung makikita rin sa buhay natin. Yan. Araw-araw na crucifixion of the old self so that the new man can grow. Ano po? Pastor Joey and then si Brother Donnie po ang susunod. Opo, Pastor Joey. maganda po yung panalangin, huling panalangin na nabanggit ni Pastor Ernie kanina, yung kapamilya ng ating Panginoong Diyos, yun yung very comforting word, sa kabila na tayo ay sabihin nating naglagalag sa kasalanan, nabuhay sa kasalanan, ay dahil sa kabutihan ng Panginoon, yung ng salitang pag-aaring ganap, ay nakita natin na ipinagkaloob uli ng Panginoon yung karapatan na tayo ay maging kapamilya ng Diyos. Yun po yun yung talagang ikaw ay bilong doon sa
pamilya ng Panginoon. Yun po yung comforting word, mga kapatid, na mayroong assurance tayo na kinakalinga tayo ng ating Panginoon at hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Yung heaven's sustenance, okay, na maaring ipagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak ay malaking pabor na sa atin sapagkat tayo po ay kapamilya na ng ating Panginoon. Alam naman natin na ginawa ng lahat ng Diyos, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang lahat para maibalik tayo sa pamilya ng ating Panginoon na sinimulan pa doon sa Hardin ng Eden. At pasalamat tayo doon sa salitang pag-aaring ganap na kung saan idineklara muli tayo ng ating Panginoon na matuwid sa kanyang harapan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo at ayon sa ating pagtatalaga at pananampalataya sa Kanya. Happy God First Morning. God Amen. bless us all. Yes, Brother Donnie? Kayo po. Happy God First Morning. Tama po na na hindi na kailangan bigyan pa ng interpretasyon ito dahil kumpleto na po. Pero what struck me po dito, ito pong sinabi niya na sa panahon ng pag-aaring ganap, nagbibigay ang Diyos sa makasalanang nahikayat ng isang bagong puso, kaya't matuwid na sabihing siya'y ligtas na. Ang ganda po nito, kailang dalawa po ang nagiging epekto nito sa atin. Nasasabi ko ito kasi naging karanasan ko din po ito. Una, yung unang epekto na mali po ay nagkaroon po ako ng pagyayabang. Ligtas na ako. Pagkatapos ay I felt yung po bang yung tinatawag po ng parang yung kagaya ng mga Hudyo noon na they feel exclusive, na mali po ang naging epekto sa kanila, na ang tama palang epekto nito ay lalo nating makita yung ating pagiging makasalanan. Kasi wala tayong bahagi kung bakit tayo naligtas. Ito dapat ang ating maramdaman at maranasan, na lalo tayong kakapit kay Kristo. Sabi nga, tayo nakatago sa likod niya. Yung ating pagkaligtas, yung deklarasyon na tayo ligtas na, ay ito po dahil nakatago tayo sa kanyang likod. Kaya ang nakikita lang talaga ng Ama o ng Diyos ay yung katwiran, yung kabutihan ni Kristo kahit nung tayo iniligtas na at habang pinoproseso po tayo. Ibig sabihin po nito ay ako ang aking karanasan ko po dito ay talagang moment by moment ako po ay talagang nakikiusap sa Panginoon na yung po bang aking relasyon sa Kanya ay lalo niya pong gawing vibrant, na maski po kapag may ginagawa po akong paglilingkod sa Panginoon, kahit halimbawa po ay magsasalita, mas gusto ko po yung kinakabahan po ako. Dahil kapag kinakabahan po ako, nakaasa po ako sa Kanya. Although I have to admit na mayroon po akong skill, mayroon po akong talento na binigay niya. Pero hindi po ako umaasa doon, dahil pag umasa po ako sa talento o sa skill na na-develop po sa akin, nagkakaroon po ako ng sense na I don't need God, I don't need Christ, dahil meron nga pong skill at meron akong talent. Pero lagi ko pong iniisip yun na whatever I do sa Panginoon, whether I speak, whether I do things, I do research, I do paperworks, lagi pong Panginoon, gusto ko pong kabahan ako so that I will depend upon you. Kasi nga po, nakakatakot po kapag ating pinangawakan na ligtas na tayo, ano po yun kapag mali po yung ating tanggap doon, magkakaroon po tayo ng pagyayabang, magkakaroon tayo ng arrogance, na mali po yun. Dapat yun, lalo natin makita yung ating kasalanan, pagiging makasalanan, yung ating kahinaan. At dapat ito po ay magdala sa atin na lalo tayong ma-inlove sa Panginoon, so that we will continue developing with Him yung vibrant relationship sa Kanya. Yun lang po, at purihin ng Panginoon. Yan, thank you very much. There will never be a time po na tayo po ay tatanggapin ng Panginoon base sa ating sariling katwiran. Kaya ho, araw-araw tayo po ay
inaaring ganap ng ating Panginoon. May binanggit po si Hans Larondel. Sabi niya po, daily justification by faith in Christ, whether we have consciously transgressed or unknowingly erred. Ano po? Kaya kinakailangan po araw-araw yung sabi nga po na pagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang katwiran na yun po ang ibinabalot sa atin. And of course, sabi po sa Hebrews 7:25, He always lives to make intercession for those who draw near to God through Him. So, ito po ay mga assurance na pag tayo tumingin sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano po? At hindi ho tayo magkakaroon ng pagdududa. And yet, the more we come close to Jesus, the more we see His goodness and the more we see our need of Him. Yun po yun eh. Hindi yung vice versa. Habang tayo papalapit sa Panginoon, mas lalo natin nakikita yung kanyang kalinisan at yung ating karumihan. The more we draw near to Him, kasi mas kailangan natin siya, lalong habang napapalapit tayo sa Kanya. Pastor Jerry and then Brother Romel. Pastor, gusto ko po yung sinabing experience ni Brother Donnie, no? Kaya sinabi po dito sa pagdidiin ng reading po natin sa side po ni Wagoner, hindi tayo inaampon ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil tayo'y mabuti, kundi upang gawin tayong mabuti. Galing, ang ganda noon, mga kapatid. Amen, amen. Sa ibang salita po natin dyan ay, hindi tayo minamahal ng Diyos dahil mabait tayo. Kundi tayo'y minahal na ng Diyos para tayo'y maging mabuti. Mga kapatid, tandaan po natin yun. Ano? Ang sarap po noon. Alam nyo, this is very evangelistic. Ito po ang ating ginagawang pagbabasa na ito. Evangelistic po ito, mga kapatid, in nature. Sana ganito ang ating approach sa ating mga evangelism, sa ating mga presentations ng gospel, no? Ng ating mga beliefs. We deal much on this. I-collaborate natin siya yung simultaneously habang itinuturo natin yung pagkain, habang tinuturo natin yung kautusan, sabat, ay hindi tayo lalayo dito sa concept na ito. Alam nyo, meron akong karanasan sa ganyan, Pastor Benji. Meron akong pinuntahan na isang mag-asawa po sila dyan sa Pampanga. Hindi ko na babanggitin yung lugar, baka ma-identify pa, privacy. Hindi ho ayaw magpabinyag po ng lalaki, pero yung babae, faithful na Adventist. Nung inabutan po ng elder, ako po'y bagong assign, ang sabi po niya ay hindi muna ako magpapabinyag kasi pakiramdam ko hindi pa ako nararapat. Ganon. So, tinanong ko yung elder, bakit ano ba ang mga hindi pa, na-describe ba niya kung alin pa yung mga hindi siya karapat-dapat. Marami pa daw siyang hindi magawa at di masusunod. Ganon. So, hirap na hirap siya. Naninigarilyo pa ba? Ganon. Hindi naman daw naninigarilyo. So, ibig sabihin, iniisip po ng taong ito na mag-Adventist lang siya pag perfect na siya. Mag-Adventist lang siya kapag nasunod na niya yung 10 utos. Kaya pala hindi makapagpabinyag kasi ang goal niya ay perfection, mga kapatid. Hindi si Jesus yung goal niya. So ngayon, ang ginawa ko po, mga kapatid, ay nanalangin po muna ako. Siyempre, paano ko siya hihimukin na tanggapin niya si Jesus. Alam po niyo, mga kapatid, binigyan ako ng Panginoon ng insights tungkol dito sa binasa natin ngayon. Yung sinabi ko sa kanya, alam mo, kapatid, hindi ka tatanggapin ng Panginoon dahil mabait kang tao. Hindi ka tatanggapin ng Panginoon dahil hindi ka naninigarilyo, hindi ka nagsusugal. Hindi ka tinatanggap ng Panginoon dahil ikaw ay nangingili ng Sabat o sumasunod sa 10 utos. Alam niyo, natanggap ka ng Panginoon dahil ikaw ay ikaw. Dahil ikaw si kapatid na ganyan. Mahal ka ng Diyos hindi dahil matuwid kang tao. Kaya hindi mo kailangan si Jesus dahil ikaw ay mabait. Kailangan mo siya dahil mahal ka niya. Sabi ko sa kanya. So, kung meron ka bang mga iniisip na mabubuti mong gagawin, huwag mo nang isipin yon. Kailangan mo si Jesus. Dahil
hindi ang pagiging mabuti mo ang magliligtas sa iyo. At hindi rin ang pagiging makasalanan mo o paggawa mo ng kasalanan ang magpapahamak sa iyo. Ikaw ay mapapahamak pag di mo tinanggap si Jesus sa pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Sabi ko sa kanya. So, alam nyo, Pastor, ay umiiyak pa yung kapatid. O, tagal na pala ako nagkakasala sa Panginoon. Akala ko di niya ako mahal dahil ako ay gumagawa ng masama. Mahal na mahal pala niya ako noon pa. So sabi niya, ay, sige Pastor. Tapos binasa ko sa kanya yung Mateo 28. Ang sabi ko sa kanya ay bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan niyo sila, so si mga kapatid. Sabi ko sa kanya, kapatid, pagkatapos mong tanggapin si Jesus sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, nagsisimula ka palang lumakad na kasama niya, tuturuan ka pa. Hindi natatapos ang pag-aaral tungkol sa kabanalan. So sabi ko sa kanya, habang kasama mo si Jesus, ay malalakad ka sa kabanalan kasi gusto ng Panginoon mapabuti ang buhay natin dahil mahal niya tayo. Ay nagpabinyag na, Pastor. Nagpabinyag na yung kapatid. At ngayon ay isang magaling na elder. Diyan sa Pampanga. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Baka, Amen, amen. yeah. Oh, Thank you sige. very much. Yes, Brother Romel. Yes po, magandang umaga po. Happy God first morning po sa ating lahat. Morning po. Hindi na po ako maka-open cam po, Pastor, kasi nandito po kami sa, ngayon, malayong lugar. Bakit nasa malayo ka kasi? Sige po. Dito po kami ngayon, malapit sa Pagudpod. Maraming salamat po sa inyong pong napakagandang binigay na time sa akin. At napakaganda po ng ating pong napag-aralan, yung binasa ni Pastor Ernie. Yung aking reflection po doon ay kapag tayo po ay lalo pa pong lumapit sa Panginoon, talagang tayo po ay lalong pagpapalain ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ating mayroon tayong taglay, talent man yan, pagsasalita man yan, tayo po ay maging ehemplo doon sa mga nakapaligid sa atin pag tayo po ay dumidepende sa ating Panginoon po. At naalala ko po dito, Pastor, yung isang kwento doon sa amin. Isang pastor po ng born again ito, talagang naging kaibigan ko siya. Tulad niya po, sabi ni Pastor Jerry, nabanggit niya kanina, yung isang naging kaibigan po diyan sa isang maayaw magpabinyag. Dito po ay, ito isang ganon din pong karanasan na ako po nung isang ibig sabihin, isa pong nangyari sa buhay ko na ako po ay tumanggap sa Panginoon. At yung pastor na yun, pastor ng born again, ay naging kaibigan ko siya. At tapos, nung ako'y magpabinyag sa Adventist, sabi niya sa akin, ay pareho lang yan, ang sabi niya po. At ang sabi ko sa kanya, Pastor, ay gusto ko po maging mabuti. Kasi po gusto ko sumunod sa Panginoon. At ito po yung kanyang sinabi sa aking naayon na pag-aralan, yung araw ng Sabat. Ang sabi niya sa akin, ay pareho lang yan kasi po ang araw ng Sabat at ang araw ng ganito ay basta pa nagsamba ka, pareho lang na banal. Ang sabi niya sa akin. Kaya po nung naintindihan ko po yung araw ng Sabat na yun, at sabi ko sa kanya, Pastor, ito yung isang tatak ng Panginoon na ito po ay maging tatak din po natin dito sa lupa bago tayo makapasok doon sa langit. Alam niyo po, Pastor, nung nabinyagan ako, after 2 years, nung umalis ako sa amin, hindi ko akalain, Pastor, na isang pastor na born again ay maging Adventist. At ang sabi niya sa akin, ngayon, tayo ay magkasama na sa isang pananampalataya. At ako'y nagpasalamat na ikaw ay isang daan kung paano ko rin malalaman kung ano ang araw ng Sabat na sinabi mo sa akin. Ngayon, Amen. Pastor, ako'y natutuwa. Dahil po sa kabutihan ng Panginoon na pinakita niya sa akin at aking ibinahagi doon sa pastor na yon ng born again, hindi ko akalain na magiging Adventist katulad natin. Kaya po, masasabi ko lang po na kapag tayo po ay laging lumalakad sa ating Panginoon, yung mismong buhay natin po ay isang malaking testimony na po sa ibang tao. At sabihin na ito ay kaiba yung ating pong
pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya po sana sa ating pong mga buhay, sa ating paglalakbay po sa sanlibutan ito, ay maging lighthouse nawa tayo sa ibang mga tao. Kasi po yun yung gusto ng Panginoon po eh. Kasi yung kabutihan niya, dapat po nating ibahagi din sa iba dahil tayo po ay mga liwanag ng sanlibutan. Sana po ay lagi nating maalala yung paglilingkod sa Panginoon ay hindi basta-basta. Sabi nga ni Pastor, hindi tayo lumapit sa Panginoon dahil tayo ay mabuti na. Tayo po ay lumapit sa Panginoon dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay makasalanan. Kasi po, hindi po tayo porque mabuti tayo saka tayo lalapit sa Panginoon. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon dahil tayo ay makasalanan at gusto ng Panginoon, tayong lahat ay mapabuti. Yun yung gusto ng ating Panginoon. Yun lamang po siguro, Pastor, at happy God First Morning po. Ulit Thank you very much for the nice experience and testimony. Puri ng Panginoon. Yan, taba-taba naman ng umaga na ito ng mga pagpapala ng Panginoon sa mga testimonies at sharing. So again, thank you very much for being active po sa about sa atin. And basahin ko na siguro yung mga ilan po sa mga binanggit nyo dito. Saan ko ba uumpisan? Marami na pala. Okay. Okay, mula kay Pastor Ernie, daily dependence, remember God's past care, gratitude for His sustaining grace, builds faith for present needs. Ito yung sa kanina. Okay, kay Pastor Joey, sige, basahin ko na lang yung alas 5. Ayun, tama yun. Kay Pastor Joey, huwag matakot sa pagkaantala. Ito ay pagtuturo ng Diyos. Matutong magpakumbati, galang ang hangganan ng iba. Yung para sa kanina ito, Okay. Kay Brother Edmund, justified individuals think differently and desire to act differently under the guidance of God. Amen. Galing kay Pastor Paulino, correction lang for prayer request ito. Ayan. Galing dito sa ating headquarters, hindi tayo inaampon ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil tayo mabuti upang tayo gawing mabuti. Happy God First Morning mula kay Sister Fidela Villasiencio. And happy God First Morning po sa mga kapatid. Galing kay Brother Rizalino. Okay, tayo po ay dadako na sa atin hong stewardship. Bigyan daan lang po muna natin na ating mga videos. Prayer po, Pastor Ernie. Prayer po muna. Yes, please. Nalimutan natin. Sige po. Sino magpe-pray? Sino nga po naka-assign natin? Si Pastor Ernie yung nagbasa eh. Siya. Pastor Ernie, please po. Thank you. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita na aming napakinggan. Ito po'y makatulong upang lalong lumalim ang aming pananalig sa inyo, na kami inyong inaring ganap upang kami ay magbagong buhay at patuloy na magmana ng inyong kaharian. Samahan niyo po kami sa aming pang nalalaping programa sa oras na ito upang ito ay lalong magpainit at magpalalim ng aming pananampalataya sa inyo. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen. Okay. Available po ba yung ating video? Pwede na po natin i-play. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But at
was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Yan, blessed morning po. Amen. Patuloy sa gawain ni Jesus. January 18, Offertory Reading Devotional. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Unang Korinto Kapitulo 16 Versikulo 2. Sa Mateo Kapitulo 9 Versikulo 35, mababasa natin, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang magandang balita ng kaharian, at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Anong laking pagpapala ang mabuhay noong panahon ni Jesus. Isip-isipin mong ikaw ay may sakit, at pinagaling ka ni Jesus, nakatitiyak ako na ang sigla na galing kay Jesus ay hindi ganap na maipaliliwanag. Ipinagpapatuloy ng iglesia ang pagpapagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng kanilang maraming mga medical facilities sa buong mundo, na sinasalamin ang ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus ng panahong siya'y narito pa sa lupa. Marami sa mga pumupunta sa mga pasilidad na ito ay hindi pa nakapunta sa ating mga simbahan. Hindi nila narinig si Jesus, hayaan ang kanyang pagkaalam sa malapit na pagbabalik na mangyayari sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pasilidad na ito, tumatanggap sila ng medikal na atensyon at kaalaman tungkol kay Jesus, ang dakilang manggagamot.
Sa katunayan sa ilang lugar, ang tanging paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo ay sa pamamagitan ng ating mga institusyong medikal at edukasyon. Panawagan. Para ang mabuting balita ay makarating sa maraming mga tao sa mga lugar na ang pampublikong pangangaral ay hindi ipinahihintulot ng batas, ang mga institusyon medikal ay kailangan higit sa dati. Gayunpaman, para ang mga ito ay maipatayo at mapagana ng maayos, kailangan natin ang mapagkukunan. Ang ating mga handog ay nakatutulong sa pagpapatayo at mapangalagaan ang mga manggagawa sa mga pasilidad na ito. Sana ay maipagkaloob natin ang ating mga pangakong handog, ang handog na batay sa porsyentong ating ibibigay. Upang marami pang mga tao ang makarinig tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng ating medical facilities. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. 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 Sa umaga Amen pong po. ito ay ang magsasalita po sa atin ay si Pastor Jomer Clerigo. Ano po, si Pastor Jomer po ay siyang Associate District Pastor po sa Central Pampanga 1. Ano po? At siya po ay married kay Sister Cassandra Velasco. Ano po? At mapapakinggan po natin siya this morning at bago tayo ay dumako doon, ay pag-pray po muna natin siya. Pastor Jomer, let's pray. Father in heaven, today, O Lord, we thank you for the guidance that you have given us. Once again, Lord, please speak through Pastor Jomer. May your message, Lord, dwell in our hearts and minds. Please give us wisdom and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Pastor Jomer, thank you po. Isa pong napakagandang umaga sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Ang atin pong tatalakayin po ngayon ay may pinamagatang strengthening the bonds of unity. Ito po ang sinasabi ng atin pong paksa. The Lord has made us His almoners. He places in our hands His gift in order that we shall divide with those who are needy. And it is this practical giving that will be to us as your panacea for all selfishness. By thus expressing love to those who need help, you will cause the hearts of the needy to give thanksgiving unto God because He has bestowed the grace of benevolence upon the brethren and has caused them to relieve the necessities of the needy. It is through the exercise of this practical love that the churches draw nearer together in Christian unity. Through the love of the brethren, love to God is increased because He has not forgotten those who were in distress, and thus thank offerings ascend to God for His care. For the ministration of this service not only supply the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God. The faith of the brethren is increasing God, and they are led to commit their souls and bodies unto God as to a faithful Creator. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ and for your liberal distribution unto them and unto all men. So, napakaikli lang po ng ating paksa na may kinalaman sa strengthening the bonds of unity. Ipinahahayag at ipinapakita po dito sa atin mga minamahal na mga kapatid na tayo ay tunay na inanyayahan, tinawag ng ating Panginoon upang maging kanyang mga instrumento na kung saan sa pamamagitan po na tayo ay tumugon sa ating Panginoon sa kanya pong pagkatawag sa atin ay kanya hong inilagay sa ating mga kamay ang mga iba't ibang uri ng mga kaloob upang ito ho ay magamit natin sa mga
gawain na iniatang sa atin ng ating Panginoon at ito ay magamit natin para atin pong paglingkuran ang mga nangangailangan, mga minamahal na mga kapatid. At sa pamamagitan po natin, ang ating pong Panginoon ay ipinapakita niya ang pagiging isang hindi po makasarili para sa iba. Na kapag tayo ay gumawa at maglingkod, ay ipinapakita ho ang pagmamahal para po sa mga nangangailangan. At ganoon din po mga kapatid, ay sa pamamagitan ng ating mga gawa, ang puso ng mga nangangailangan ay makapagbabalik o makapagbibigay ng papuri sa atin pong mahal na Panginoon. Ngunit dito ho sa atin pong binasa, mga minamahal na mga kapatid, ay ipinapakita po dito sa atin ang isang napakalagang pagpapakita ng atin pong pagsasanay ng ating pong mga practical na pagmamahal po para po sa bawat isa sa loob ng ating pong iglesia. Bilang po mga mananampalataya na kinakailangan mayroon po tayong pagkakaisa sa ating pong mga gawain at sa ating pong mga paglilingkod. At dito, tulad po ng sinabi sa ating pong binasa, na marami ang siyahong magbabalik ng kanila pong papuri dahil po sa pagkalinga ng ating Panginoon sa pamamagitan po natin na kanya pong mga instrumento, mga minamahal. So, ngayong umaga ay naway atin pong muling makita at maidiin sa atin pong mga sarili na napakahalaga ho na ang bawat mga mananampalataya, mga membro ng ating bawat mga iglesia ay mapanatili at mapatibay ang pagkakaisa alang-alang po sa pagbabahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon na atin pong nakakasalamuha araw-araw ay makita po nila kung ano at sino po ang ating Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So ngayong umaga po, naway sa pamamagitan din ng atin pong pagkakaisa at pagpapakita ng mga pagpapala ng Panginoon ay ang pananampalataya natin ay tumibay at lumago din po, mga minamahal ko pong mga kapatid. So naway atin pong muling i-commit ang atin pong mga sarili sa atin pong mahal na Panginoon at hayaan ang ating Panginoon ang siyang patuloy at palaging maitaas at manguna po sa atin pong buhay. Sa muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoon at magandang umaga po sa inyong mga minamahal. Amen. 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 Thank you very much po, Pastor Jome. Amen. Anyone gusto pong mag-reflect sa binasa? Yes po. Pastor Jerry? Yes. Another important principle na ibinibigay po sa atin ni Sister White na kanyang highlights ng kanyang counsel dito sa point na ito ang Ellen G. White Trustees, ang ipinangalan po na title ay Strengthening the Bonds of Unity. Mapapansin niyo mga kapatid, yung unity sa church natin ay nagiging possible because of the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit keep us united. Another point ng nagpapalakas ng ating unity sa church ay yung ating mission. Okay, meron tayong single mission. At clearly stated po yon. Maraming tayong mga churches sa buong mundo at we are moving in one because of the mission through the Holy Spirit na nag-unite sa atin. Another point ng unity natin mga kapatid is the Bible and its truth. Yung fundamental beliefs keeps us united. The governance of the church keeps us united because of the church manual and policies. Alam niyo ho, dito ho ay napakagandang binigyan po ito ng diin. Ang isa pa pong maganda na point
na nagpapanatili na malakas nating pagkakaisa ay yung tinatawag nating systematic benevolence. Yung sistema pong ito ng pagbibigay ay inilagay sa ating pong kalagitnaan ng simbahan na patuloy pa pong lumalago ang polisiya tungkol sa financial resources natin through systematic benevolence. Ang ibig sabihin po noon ay through the tithes. And another one is yung giving plan, and that is combined offering plan. There are 3 plans na inilatag sa atin ng church that will keep us united. Yung personal giving plan ay adopted po ng iba. Yung iba po ay calendar offering plan. At yung pong sa atin, for the 13 divisions, ay inadapt po natin ang combined offering plan. Alam niyo po, ito pong binasa natin na ito po ay foundation noong isa ito sa mga council para mapanatili natin ang pagkakaisa. Biro niyo mga kapatid, yung pagkakaisa na ito ng pagbibigay ay motivated ito ng love. Yung pag-ibig na bumabalot sa ating kalagitnaan, sa pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa ibang tao, pagmamahal sa misyon, pagiging loyal sa ating church through mga kapatid, hindi ay lumilihis sa mainstream ng Adventism, hindi tayo nagre-reforma na lumalabas, hindi ganun. No? Itong lahat mga kapatid na elemento na nagpapanatiling ng ating pagkakaisa. Alam niyo ho, dito po ang ating practical na binasa na pinanood natin kanina, isang example po yon ng practical na pagkakaisa natin na may pag-ibig. Yung pinanood natin kanina sa God First Morning, na yung God First video ni Brother Melvin, yun ho, mga kapatid, ebidensya ho yun ng pag-ibig na kumikilos sa ating church. Hindi natin nililimot ang ibang mga nangangailangan through giving medical services, giving, ano pa ba, Pastor Benji, pwede mga iba't ibang mga helps na pwede nating itulong sa community, sa mga unreached people, yung hindi maabot ng mga tao sa bundok, sa cities. Education. Pangalanan nyo lahat yan mga kapatid, in place yan lahat sa ating church. That keeps us united because we funded those projects and mga tulong na ipinapadala natin. We funded that because of your love to God. Yung nag-motivate na pag-ibig ay nagbibigay ng malaya at sagana. So ito po ay isang recap ng lahat ng ating pinag-aralan sa nakaraan. Kasi patapos na po ito mga kapatid, chapter 66 na po tayo. Bago ito matatapos, kinakailangan lulundo tayo sa prinsipyong iyon. Kaya mga kapatid, panatilihin natin ang pagkakaisa na tayo ay nagmamahalan at ang pagmamahalang iyan ay nakikinabang po yung iba. Hindi po nagkakaisa sa selfishness. Kinakailangan nagkakaisa sa pag-ibig na nagbibigay. At alam niyo na mga kapatid, hindi conceited na tayo lang ang maliligtas, napaka-exclusivist. Hindi mga kapatid, kinakailangan tayo po ay tinatanggalan natin yung privacy ng, alam niya, the Adventist faith is not a private issue mga kapatid. It is a public consumption. Adventism is for public, not just a private ownership. Pastor Benji, ngayon akong babasahin ha. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo na naranasan ng mga taga-Korinto na mararanasan din po natin. At least dito man lang sa CLPM ay maranasan natin ang diwa nito. 2 Corinthians chapter 9 verse 10 patuloy. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba.
at marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutulungan ang pangangailangan ng mga mananampalataya, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Pagpalain tayo ng Panginoon at magkaisa na magmahalan, magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. I think sapat na yung sinabi ni Pastor. Napakahusay po ng pagdidiin sa base sa atin na yung pagkakaisa po ay talaga namang mahalaga makita ho sa atin. At yung stewardship po ay, sabi nga doon sa video na ating pinapanood, ay it's a mutual respect and yung relationship po ng bawat isa. So sa oras na ito ay siguro meron pa po bang gustong mag-reflect doon sa ating council Pwede this po morning? ba? Good morning po. Good morning. Yes po, Sister Nerissa. Pwede po. Konti Yes lang po. po. Okay po. Talaga pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa natin sa bawat isa sa ating paligid. Pag po ito hindi natin naramdaman, kahit na ano pong gawin natin na pakikinig or pakikisalamuha, pag wala po talagang pag-ibig, hindi natin magagawa yung pagbibigay natin, yung pagkamakasarili po, ay hindi natin maiaalis. Talagang pag-ibig po sa Diyos talagang dapat na maramdaman natin bago natin magawa ang lahat. At yun po ay talagang patunay na sa buhay ko po, dahil po sa naramdaman ko yun, talagang yung pong pagpapala talagang kahit na anong sitwasyon, sa mahirap na sitwasyon, sa magandang sitwasyon, ay mamamangha na lang po tayo talaga. Marami po ang hindi nakakaramdam pa marahil, yung mga hindi pa makapagbigay at laging naiisip yung kulang sa kanila, ganon. Pero ramdamin niyo po ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangyayari at talagang kahit na anong hirap po ay para lang para po bang walang mabigat na problema talaga pagka ang pag-ibig ng Diyos ang ating naramdaman, ang ating ibinigay. Yung sarili po natin, hindi natin iintindihin na wala akong ganito, wala akong ganon. Yun lang po, talagang yung pag-ibig ng Diyos ang talagang dapat nating maramdaman at pag-ibig sa kapwa natin ang susunod po talaga. Maraming salamat po. God first morning. Amen. Thank you very much po. Amen. Amen. Salamat, Ate Neri. Okay po, meron pa po ba gustong magsalita? Kung wala na po ay pwede na ho tayong dumako sa atin hong prayer band. Ano po, nandito ho ang atin hong mga prayers, ano po. At yung mga nandito ho ay tingnan nyo lang po sa chat box.
andito ho. So magkakaroon po muna tayo ng silent prayer for our Harvest 2025. And isama nyo na po dyan yung ating pong mga evangelistic. Amen, mga kapatid. Ayan po, no? Yan ang ating devotional na napakaganda sa umaga nito. Malusog, healthy, at marami tayong natutunan, ano? Nawala ako. Ayun ako. Wala ko nawala. So, ayan po, no? Ito ay tinatawag tayo ng Panginoon na tayo ay ano, na handang-handa ba tayo maging daluyan ng pagpapahala ng Diyos upang palakasin hindi lang ang ating kapwa, kundi pati ang ugnayan ng buong iglesia. Ayan, ano? Pagka daw tayo nagpapalakasan, mga kapatid, hindi lang tayo, kundi yung ugnayan ng buong iglesia. So, meron tayong pagkakaisa dapat, ano po? Hindi lang tayo yung magiging malakas, kundi tayong lahat. Kung tayo natutunan natin at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Nanay Nerissa, ay dapat nating ipagsigawan sa iglesia para lahat tayo maging maunawaan natin ito, no? Kaya tama si Pastor Jerry na yung mga ating binibigay na yan, ng mga COP, yan ay magiging gagamitin natin para sa pantulong sa iba. Bakit? Dahil sabi sa lesson, tayo ay katiwala ng Diyos. Tinanggap natin ang ating pera, panahon, oras, talento, opportunity, hindi lamang para sa atin, ano? Kundi pinagkatiwala sa atin para makatulong sa iba. So kapag tayo mapagbigay sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, pinapatay natin ang ugat ng ating makasarili. Ay paano naman kung magdududa tayo? Ako, kung saan nyo lang gagastusin yan, patay tayo dyan. Nadamay pa tayo sa mga gagawa ng ganyan, ano? Dahil palagi ko sasabihin sa inyo na kapag tayo nagbigay sa Panginoon, iwasan na natin mag-isip ng negative. Pag ang leader may ginawang di maganda, sila ang mananagot sa Panginoon. Pero pag nag-isip tayo ng hindi maganda, damay tayo. Magaling si Satan manlilang, Si Satan nagbubulong niya sa atin. Huwag ka magbigay dyan, baka ako sa sala nila yung dadalhin, baka hindi mamanage ang tama. Mga kapatid, ulitin ko ulit, ibinigay natin sa Panginoon. Bahala ang Panginoon kung paano gagamitin yan. Meron siyang itinalagang tao na mamamahala dyan. Kung sila ay pinagsamantalahan nila yan, ay silang mananagot. Malaking pagkakasala sa Panginoon. So, ang pag-ibig ay nakikita sa gawa. Marami nagsasabi na mahal natin ang Diyos, mahal natin ating kapwa. Tanong, nakikita ba sa ating gawa? Tingnan natin sarili natin, mga kapatid. Baka madamo tayo sa pagbibigay sa Panginoon. So, walang gawa. So, yata pagkakaisa naman ng iglesia, bawat isa ay tulong-tulong, na nagpapalapit at tumitibay ang ugnayan ng pagkakaisa at nagiging buhay na patotoo ng Ebanghelyo ni Jesus, mga kapatid. So, yan ang ating lesson sa umaga na ito. Nawa tayo ay na-bless sa umaga na ito at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Ang buhay ay hindi perfect, pero narito ang Panginoon para samahan tayo. Tayo manalangin, 30-second silent prayer, and then I will continue po. Let us pray. Okay. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasalamat po sa inyo dahil kami ay muli ninyong ginising sa aming pagkakatulog. Muli nyo kaming in-invite sa God First Morning Devotional. Muli nyo kaming pinalalahanan na ang aming buhay sa mundo na ito ay hindi para sa aming sarili, kundi para sa inyo kami maging katiwala, na kung saan kayo ang aming kikilalanin bilang Diyos na aming provider,
nagbigay sa amin ng aming buhay, lakas, oras, talento, trabaho upang magamit, makatulong sa gawain, tapos na yung gawain. O dakilan Diyos, humihingi po kami ng tawad dahil minsan kami nakapag-iisip na hindi maganda sa pangunguna ng mga leader, kaya kami hindi nakapagbibigay. Maaari po ba patuloy niyong alisin, burahin sa aming mga isipan mga ganitong pananaw upang sa ganun kami makatulong sa inyong gawain. Tulungan niyo din kami magkaroon ng lakas ng loob na makapag-share sa aming mga iglesia, na kami ay magkaroon ng pagkakaisa sa isang layunin na inyong ibinigay sa amin, itinuro sa amin, na makasangkot kami sa pagtatapos na iyong gawain, sa pagtulong sa kapwa, sa pag-ibig sa kapwa, para marinig nila ang pabalita ng Ebanghelyo. Maraming salamat po sa paggabay at patuloy na ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang bawat isa na kasama namin ngayon. May mga personal prayer request po kami na nais namin ilapit sa inyo, na alam namin na nababasa niyo ang aming mga puso at isipan. Dalangin namin din ang aming mga activity sa church, ang mga kapatiran na may mga karamdaman, nagre-recovery, ang mga mag-i-exam, ang mga nag-aaral, ang mga estudyante, ang kapatiran na nagtatrabaho, ang kapatiran na nahihirapang umunawa at tanggapin ang pagbibigay sa inyo, dakilan Diyos. Tulungan niyo po sila, o dakilan Diyos, na sila ay malampasan nila ang panlilinlang ng kaaway, para sila ay tanggalin ang kanilang pagiging makasarili. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Revi, ang buong San Leonardo Church, ang kapatiran dito, lalong higit ang mga bagong pinyagan, na ang makita nila ay yung kabutihan at pag-ibig sa kanila araw-araw. Gayun din ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez, ang buong pamilya nila, at patuloy na inyong bigyan ng malusog na pangatawan ng bawat isa. Dalangin din namin ang sambahayan ni Brother S. Mitsuba. Siya ay nasa malayong lugar sa mga panahon nito. Maaari po ba ingatan sila doon, at anuman ang kanyang pakay doon ay samahan po siya, at hanggang sa kanyang pag-uwi sa kanyang pamilya dito ay ligtas siya makarating ay layo sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie, Sister Hannah, gayon din ang sambahayan Kuya Monching, Kuya Melchor, Kuya Narsing Canlas, o dakilan Diyos. Ang sambahayan din ni Sister Wilma Fernandez, ni Kuya Edgar at ni Ate Christy, gayon din ang sambahayan ni Sister Jennifer Mendoza, ni Ate Lorna at ni Kuya Bobby, gayon din ang sambahayan ni Ate Miss, kasama na yung kanyang mga anak sa malayo at ang kanyang asawa. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ni Sister Des Flores, Sister Elizabeth Erese, ni Sister Janet Gatmaitan, ang sambahayan din ni Sister Mary Ann Manalastas, ni Sister Juliet Barcival. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Zairine De Leon Ancheta, kasama na ang kanilang mga prayer request para sa buong pamilya, sa kanilang buong iglesia, sa kanilang gaganaping Pathfinder Sabbath celebration sa September 20. Nawa patuloy na ito'y magtagumpay, at magamit ang Pathfinder Club na inupisahan sa kanilang area 2 na maging effective para mas mapalapit at manurture ang mga kabataan. O dakilan Diyos, isa itong napakagandang programa. Maaari po ba na ito'y inyong patuloy na pagpalain, na maraming makisangkot dito at matuto ang aming mga kabataan, sapagkat sila'y tunay na napapalayo sa inyo dahil sa tawag ng sanlibutan, sa pag-aaral, pagtatrabaho, at dahil na rin sa sitwasyon ng buhay ngayon na maraming mga online activities na sila'y nalululong dito. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na patuloy na ka-recovery ni Brother Ramon, at si John Dave sa kanyang exam sa September 24. Patuloy siya pagpalain ng karunungan sa kanyang pag-review, at nang pagdating ng kanyang exam siya maging handa. Dalangin din namin ang sambahayan ng bawat isa na narito, na hindi namin nabanggit na basa ang kanilang mga pangalan, ngunit kasama namin silang nananalangin. Dinggin po rin po ang aming mga panalangin ayon sa inyong kalooban, at hindi lang sa aming kagustuhan. Kayo nawa ang manguna sa amin sa maghapon na ito. Pagpalain kami ng ayon sa inyong mga biyaya na kaloob sa amin. Patawad sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas.
Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa magandang umaga na ito. No? Salamat din sa mga prayer warriors. Salamat sa mga kapatiran na nakinig. Natuto pa, 23 tayo ngayon. Maabot na itong oras. At nawa bukas na ganito rin. Ano? At ang Panginoon, si Jesus, lagi tayong palaging ini-invite sa bawat umaga na mga kanyang invitation na huwag natin ignore, mga kapatid. Ano? Dahil kapag ito lamang na ito simpleng bagay ang in-ignore natin sa kanyang kalilingan, ako po, paano pa tayo susunod sa kanyang kalooban, mga kapatid? Paano pa, no? Nawa, ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa, maging mapagbigay, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ayan, salamat sa mga nag-response, kay Ate Reby, kay Sister Mary Ann, si Sister Ate Mitch, si Sister Sweetie, kay Sister Wilma, si Sister Rosel, at sa iba pang nandyan sa background, galaw-galaw, ay walang pasok sa guys. Ate Lorna, nag-announce na. Huwag mo na igayak si Zane. Kaya din sa iba dyan na mga papasok. Bantayan nyo yung inyong JC. Malakas ang ulan kahapon. Ano, sana ngayon ay medyo kalmado na. Kahirap pumasok. Maghatid. Umuwi. Pag umuulan, ano po. Sipo na nga daranasin natin lahat. Kapag hindi tayo nag-vitamin C. Calamansi is the best vitamin C. Ano po. So ayan mga kapatid, muli, magandang umaga po sa atin lahat, and God first morning po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.